Teka lang, bago kami magkwentuhan, papasalamat muna ako sa mga sumuporta. 1K views na po tayo. Kung di ka pa naka-subscribe, subscribe ka na. Sisiguraduhin namin na bibigyan ka namin ng magandang kwentuhan. Tara na. Meron po tayong tatlong pag-uusapan ngayon eh. Isang topic na mainit, yung Israel versus Iran giyera. Well, tatlo pong pag-uusapan natin with that is paano nangyari at anong mangyayari, anong dapat mangyari, at anong dapat natin gawin. Ayun, yeah. Yes. Medyo ano ngayon 'no, nakakagulat last June 13, 2025 nag-launch ang Israel ng Operation Rising Lion. Nagpaulan sila ng mga ballistic missiles. Tinarget nila yung mga ah, key people ng Iran. Paano ba nangyari yun? Ano bang Well, base sa nabasa natin, ah, may pag-uusap ang US at ang Iran, may nuclear talks sila. Umaabot na ng 2 buwan. So alam mo na yung usapang, "Wag na muna kayong gumawa ng, uranium, powered na mga nuclear weapons. Kami naman ganito, ganyan." So, madaling salita, yung Iran tuloy-tuloy yung paggawa ng weapons, nuclear nuclear weapons. nuclear weapons? Kaya sila nag-uusap ng Amerika. Nung nakikita na nag-back down yun, walang nangyayari, inisip ng Israel, kinakailangan unahan po na 'to. Oo nga, yan din ang dahilan nila sa UN eh. Sabi nila kaya kami unang sumuntok kasi akala namin, feeling namin sasapakin na nila ako eh. Precisely. Precisely. Nakaramdam sila ng threat. Oo, nakaramdam sila ng ano eh, feeling nila uunahan na nila ako kasi 'di ba? Maraming events na nag-lead diyan sa nangyaring 'yan, eh. Kasi una, sabi nga politically si Benjamin, Netanyahu, Prime Minister of Israel, medyo hindi man na masyadong maganda ang kalagayan niya politically among, his countrymen, 'no. So, Sa Israel. sa Israel. So, kinakailangan gumawa siya ng isang bagay na babango siya uli. So, pakita niya uli na alam mo naman 'pag Israel talagang patapangan 'yan, eh. So, ayan. So, ang dahilan niya ay yung tinatawag niya na yung Iran ay isang existential threat to Israel. Sinasabi nga niya hindi lang sa Israel eh, parang sa lahat. Sa lahat kasi may mga proxy pa yung Iran, eh. Yung nakapaligid sa Israel, yung Hamas, yung Hezbollah, yung Houthi ng Yemen, malayo-layo na yun, pero pinifinance ng Iran yun para bombahin yung Israel. Ano ba yun, documented zone na parang Documented yun. Kaya ang pinupondohan nila? oo, pinupondohan talaga ng Iran yun. Feeling ko yun yung ano yun, with the Lebanese. So, ang ginawa naman ng Israel parang ang tawag nila yung nip in the bud. Imbes na magpadala raw ng kung mga pang-ano sa terrorist, sabi nila terrorist, inunahan nila yung pinagkukunan ng source. Mismong Iran, tinira na nila. So ngayon, inunahan na, akala siguro ng Iran, tropa sila nitong Hamas, Hezbollah. Ito Akala naman, nila gaganti. ay yung mga Israelis naman, hindi ganun basta na lang na lumusob o basta na lang tumira. Ang unang tinira nga nila yung ano yung Natanz, doon sa Natanz, yung uranium enrichment site. Talagang binanatan nila. Pero sa totoo lang, before silang bumomba doon, marami na palang spy na nasa loob ng yung mga Mossad. May mga Mossad Intel ano lang. Oo, parang CIA ng Amerika, Mossad naman ito ng Israel. Nandun na. So naka-monitor na kaya yung kung makikita mo, very precise. Yes. Very precise yung mga pinatamaan yung mga target. Talagang precise na precise. Makikita mo po doon sa building, may isang building eh. Yung butas nung missile, eksakto doon sa kwarto nung general.
Oo, Sobrang laki. trendy yun eh. Sabi naman, ano yun, missile na, ang narinig size? Actually, ano yan, mga drones yun, kuya, ng Israel. Sabi nila, yun sa nung nabasa ko, years in the making daw, yung pagpasok ng mga Mossad na mga CIA, Israel doon. Sinismuggle nila yung mga drones in luggages. Parang Sobrang lupit. lang. Oo, ganun. Tapos doon nila inassemble. Tapos, yun, it's been years in the making daw yung attack na yun. Meron akong napanood na sa isang parang military, yun daw yung mga missile lang, sabihin natin Amerika, sobrang precise daw. That, kailangan sabihin mo kung saan sa kotse, kailangan sabihin mo kung saan sa nakaupo. Yeah. So, pag sinabing sa passenger seat, saka yung warhead na yun, pag sumalpok sa'yo, hindi sa puputok, walang gano'n na. Evaporate ka lang bigla. Pag tumusok sa'yo din, wala ka na. Parang magiging giniling ka, gano'n. Parang sa computer game. Parang uusok ka. Di nga uusok ko parang dinilit ka lang. Delete. Pero grabe na yung mga weapon of mass destruction niya. Yun. Yung pinaka-modern na fighter jet ng US, yung F-35, yun ang ginamit ng Israel. Ginamit sa Iran, yung F-35. Pero kiniklaim naman ng Iran na kapag pabagsak sila ng nilang Tatlo daw eh. Tapos na-capture nila yung isang pilot daw. Pero makikita mo yung mga videos ngayon. Yung Iron, tawag ng mga Israel, Iron Dome. Iron Dome nila. Nakita mo, galing. No? Parang nasa computer lang. Dalawang nakalaser ngayon. Pag dumaan yung mga aeroplano, naabol talaga. Kaya nga, alam mo, dapat tayong Pilipino, kahit na nakikita natin yung mga parang naggera nitong, dapat natin makuna ng leksyon itong, una, yung ating gobyerno, dapat makita nila, aba, ganito na pala gera ngayon, parang nasa computer. Ganito na pala gera ngayon. Ganito na gera Meron ba tayong anti-missile ganyan? Meron. Ang problema natin, may nag-donate sa atin ng parang anti-aircraft missile. Pero, kasi hindi lang yun ang component. May isa pa siyang component na kailangan, yung radar. Radars. Hindi kasama. So, naghahanap pa sila na magdodonate. Kung sino na magdodonate naman para sa radar tsaka dun sa Wala pa Kasi tayong radar. ang concept ng interception, ito yung ballistic missile na mag-i-intercept ng kung anong rocket or missile na kapunta sa'yo na madidetect niya through radar. Yeah. Si radar mag-compute kung gaano kalayo, paano mapunta. Tapos AI na nga ngayon. Sa Israel, AI ang gamit nila. Sa Israel, AI yung talaga. Iron Dome nila. Sa atin, tao pa nakasakay sa Rambo. Yung nasa Intramuros ata yung sa mata. Yun lang nakita ko. Basta ang alam kong anti-aircraft natin, yung yung hinuhulog nilang ganun. Ay, mortar. Isa lang naman ang power natin magagaling eh. Kawawa mga Pinoy sa atin pag yung, di ba, si Netanyahu, naway tayo. Kawawa siya. Sa social media. Gagawan siya ng maraming memes ng mga Pinoy. Doon lang tayo magaling. Gumawa ng mga memes. Mga memes gagawin Psychological warfare. hanggang si mababadrip na siya, magsosorry na siya sa social media. Yun ang technique eh. So ang ginawa raw nung ang ginawa base sa report ng yung mga BBC News, Al Jazeera. Yung Iron Dome ng ang Iron Israel yung pang-intercept, no? Pagka may ballistic missile yung Tehran, ito yung mga doon, Pang-intercept. no? Para pumutok sa ere na. Ang ginawa ng Tehran, ng Iran, nagpadala muna ng mga drones. Pero mayroong bomba rin yun, yung drones. Marami. So, sige, banat na yung Iron Dome, yung mga interception. Eto na ngayon, di halos na ubos-ubos na yung pang-intercept nung Israel. Pinadala na ngayon yung mga supersonic ballistic missile, yung Besonas. Kaya may mga lumanding din. Kaya daming nasira doon sa sa Tel Aviv, sa Haifa. Dami. Marami. Kaya lang,
yung ballistic missile, ang tawag nila supersonic eh. Mm. Yung 5 times 5 times the speed of sound. Yeah. So, ibig sabihin, Parang Mach 9, Mach 10. Nabilis. pagka narinig mo may parating na, hindi Wala ka parating na. na, nandun Diyan na. na. Yeah, hindi kayo i-intercept Oo. ng ano nila, Iron Dome nila. Kaya hindi na-intercept, tama ka. Kasi parang ang layo ng Iran sa Israel is Oo. 2,000 kilometers may Oo. So, gano'ng kabilis yun? Kasi nanonood ako sa parang foreign media. Pag sumirena na siya, mamaya-maya, mga 5 minutes, andyan na yung... Andyan na. nasa area na, nakikita mo na eh. Pwede yung problema dahil supersonic, nabibreak yung sound barrier. Mas mabilis sila sa ano. Mhm. Kumbaga may delay yun, mga ilang segundo. Oo. Nandyan na. Naririnig ko na. Anong nandyan na? Nandun na. Pumutok Pwede na. nga, patay ka na bago mo pa marinig. Ayun nga eh. Sumabog ka na bago mo pa marinig na dumating. Pero alam mo, ang maganda naman dito sa mga ito, sa Iran, sa Middle East, yung mga nagigiyera lagi. Pati yung Hamas, pati yung Hezbollah, Mm. may ano sila, tinamaan yung binomba ng Iran yung Tel Aviv, yung Right. Israel. Building, wasak-wasak. Nakita mo sa news? Makikita mo, wasak-wasak yung mga building. Zero casualty. Galing. Walang namatay. Pero hindi parang ano po yan, parang refutable yan kasi may report ngayon sa Israel, mga 200 plus yung namatay. Yung last missile na tumama sa hospital, ang pangalan ng hospital nito Bershi ba? Ito po, Soroka. Ano siya? Cancer hospital. So parang kinokondena siya ng Israel kasi mostly ang attack nakita po natin ang inaatake ng Israel yung mga facilities ng military Pero facilities. yung media eh, parang tiniro sa building. Hindi. Yes, yan. Opo, ito yung parang test po. Tapos, ang ano naman, ako personally, ang hindi ko matanggap is bakit ang Iran sa civilians, but sa Tel Aviv, bakit hindi nila targetin yung mga military facilities? Military facility. Kasi sa Geneva Convention po, kasama ang Iran. Nag-agree sila, di ba? Ito po, sinerch ko yung Geneva Convention, Fourth Geneva Convention noong 1949. Meron dong isang section, ang title nun, relative to the protection of civilian persons in time of war. So, ang usapan dito sa convention na to, we protect the civilians. Ang atakihin mo lang dito, mga facilities ng military. We try to protect all of us, all this nation na nag-gather ng Fourth Geneva Convention. They all agreed na we have to protect our civilians. Protect the civilian, dapat hindi. Pero kasi yung nakaraan, yung atake sa Israel, di ba, mga hospital. Yes, Feeling ko ang Israel, they move out of galit with Lebanon eh. Kasi pinopondan yung Hamas. Ang punto ko naman dito, to be fair, pag kasi Israel ang may ginawang nabomba yung hospital o tinamahan yung resettlement area, namatay mga bata, mga ano, parang walang nagkokondena. Yun nga. Walang nagkokondena. Maintindihan natin dahil tayo, Pilipino, mga Christian tayo, no? Kristiyano. Yung Kristiyano, nakaanggulo, ang foundation ay yung Bible. Yung Bible naman, alam natin, ang pinagmumulan ay yung bayan ng Israel. Kaya parang ang mindset natin, pag may ginawang hindi maganda ang Israel, parang sa atin okay lang. Pagka may ginawa naman yung kalaban ng Israel, gaya niya si Israel, na-monitor mo sa news, tinamaan yung hospital, mga cancer patients pa naman. Ang feeling natin, maski ako, galit ako eh. Kasi bakit naman idadama yung mga yung mga bata na may cancer, mga hospital ganyan, patients. May naka-built-in sa atin yung may unfairness, no? Sometimes unfairness. Pagka Israel ang gumawa, kakampi natin eh.
So, parang yung I stand with Israel. May narinig ako niyan. Pero may nakita rin kasi ako sa news na before umatak ang Israel sa civilian area, papadala yan ng mga Yung warning nga. warning na para this Cajun kasi ito na yung susunod na attack. Kaya nga eh. Tapos, isa pa po to, this is documented. These are facts na expose na. Nung ang Hamas po, they're really, terrorist groups talaga sila. Ang mga underground niyan, yung mga settlements nila, nasa ilalim po talaga ng mga hospitals. So, ang Israel, wala silang choice para Nanatan yung panatan talaga yung hospital na yun. Na ang ginagamit ng Hamas na shield is human shield. Yun ang personal hindi ko matanggap yun. Casualty talaga yan eh. Ng war. Yung Israel, wala silang magagawa. They have to finish this thing off. Ang hirap, di ba? Parang may lives at stake talaga sa war. So wala talagang panalo sa war. Wala. Wala na halos. Tama ka. Yun, the right statement is that everybody Loses. loses sa war. Kasi kahit yung mga bansang hindi kasali sa war, apektado eh. Lalo ngayon, Middle East yan. Sources of oil. Oo. Ngayon, everything is using ang mga barko na nagsisip ng pagkain, gumagamit ng langis, diesel. Yung kasi, yung Iran, nandun lang sa may Strait of Hormuz. Parang, kumbaga makikita mo parang lagoon na, pag tinignan mo sa mapa, parang lagoon na may makipot na lalabasan. Yeah. So ngayon, doon dumadaan yung mga langis, kalakal, kung anong mga business, doon dumadaan ang barko. Yung po ba yung Suez Canal? Hindi ba? Iba Iba pa yun. Ito yung Strait of Hormuz. Okay. So ngayon, Pag sinara nila, ng Iran yun. Nako, hindi ko alam kung anong gasolina ngayon, 69. Ngayon, mamaikparis. So, 150 yan. mag-i-increase tayo next Tuesday ng gasolina. I think the list is 4 pesos. 3-4 pesos. 3-4 pesos. Hindi pa sinasara yung Strait of Hormuz. Wala pa. Hindi pa sinasara. Kumbaga, reserves pa yan bago yung gera eh. Yes. Pati nga mga fertilizer, nanggagaling dun. Kasi yung fertilizer, byproduct ng oil yan. So ngayon, pag nagmahal ang fertilizer, sino unang tatamaan? Tayo. Ay di magsasaka. Okay po. Eto, nandito na tayo ngayon. Pinag-usapan natin ano yung nangyari. Tapos ngayon na, ano yung possible things sa mangyari. Eto na yun eh. Eto. Economic disaster ang mangyari kapag mas lalo lalo kapag paano kung sumali pa yung China. Yan. Ako. Ngayon, yung US medyo konting asar na lang. Pag hinasara-sara pa rin ito ni Ayatollah si Trump. Pag Warning si Trump. Yes, para Ano sabi? ang huling niya na I'm giving you pero the last parang national security meeting nila. Sa G7. Sabi ni Trump, I'll be deciding in 2 weeks. Pero nagsabi na siyang unconditional surrender. Yes. Dinemand na niya. Dinemand niya na andon. Pag gano'n kamay na bakal na yan. So kumbaga the plan is, kumbaga yung strike attack plan, meron na, on place na, approve niya na, pero wala pa niyang go signal. Yeah. So I'm giving you 2 weeks, ayusin yung Iran, kung hindi, I'll make a decision to strike or, basta today, wala pa akong decision, give me 2 weeks. Yeah, Yung yung tama kasi yung USS Nimitz, yung malaking aircraft carrier, panggera talaga. malapit na. Nasa region, yes. At nagdagdag pa. Marami yung military base around. Nagdagdag pa ng aircraft carriers yung US. At saka po, Daddy Boy, mas maraming military base around ding Iran. Ang US Jordan, maraming Jordan, Saudi yata meron din. Samantalang yung neighboring country, UAE, chill lang. Kasi pag yan, sila ang magbe-benefit eh. Tataas crudo eh. Sila ang exporter ng gasolina. Pero yung Jordan, yung people of Jordan, magrereklamo, bakit doon nakikialam na pag may dumadaang
Iranian missile, ini-intercept ng Jordan. Oo. So parang yung public, kino-condemn ng public ng Jordan, yung government ng Jordan. Yung mga people nila. Parang, Dumaan yan sa airspace. hindi naman dapat taksat sa atin yun. Kaya mo silang Airspace nila eh. Paano kung biglang nag-malfunction under our territory nila, dumaan doon eh. Tapos, kung nag-malfunction, Kinapos na. paano kung kinapos, napagod, di ba? Bumagsak yung missile. Talaga conflagration niya. Kumbaga, magkakasunog-sunog talaga yung magkakapit-bahay na yan. Yun ang effect niyan. Bira ka na ikaw, bumbero ka, pag may sunod, isang bahay lang malagi. Hindi. Di ba, laging Damay-damay na yan. damay na tayo. Yung China, madiplomatic pa kasi ang nagsalita yung yung foreign secretary nila, foreign minister si Wang Yi. Sabi niya kung pwede pag-usapan yan. Tapos yung nagpaano siya sa US na pag hindi, you will suffer the consequences. Mahirap magsalita ng nagbabait-baitan tapos may palanakot, may sapak. Di ba matindi yung Putin nga hindi pa nagsasalita. Sabi nila pa, World War III is coming. Yun na nakakatakot. May nakikita ako pero hindi ko alam. Minsan hindi ko maniwala kung totoo si Putin yung nagsasalita o si Defense Minister. Minsan deepfake na Baka AI Baka AI Yun na nga ang labanan ngayon eh. Labanan na ng... Hindi kaya, Tito Romano, dahil sa AI magka-World War III tayo kasi Alam mo- panay fake lahat nagsasalita. Di malayo mangyari yan. Kaya Panay dapat pag AI. nag-generate ka na ng nagpa-prompt ka sa mga AI, magte-thank you ka na. Oo, yun nga Kasi baka mamaya pag AI na yun yung nag-encounter, yan, mabait yan, nagte-thank you yan. So, hindi na tayo gagalawin ng AI. Kaya ngayon, sa news na lang ako bumabase. Yung sa feeds, kunwari nakita ko si Trump Social nagsasalita. media, wala na? Hindi na. Sabi parang, totoo ba to? Ay, hindi na. Maghahanapin ko na lang sa news. Sa foreign news o ano man. Ay, Kasi kahit interview ngayon, kaya na Oo nga yung background, kaya dapat news. Ito pa mangyayari. Paano kung may tinatagong secret weapon ng Iran? ayun nga. Tapos, di ba, meron silang hacker naka-upload dun sa dinali yung mga Starlink na Elon Musk. Or, nag-away si Elon Musk sa si Trump. May tampuhan sila ngayon eh. Pero okay na sila. Well, nagkamati na. pero yun yung yun yung chismis na nagpadala daw ang China ng mga jamming device to jam Saan nagpadala? Sa Iran? sa Iran. Kasi 'di ba nag-i-intercept ano yung pang-intercept ng Israel na parang isang below. Ayun, dome. Iron Dome. Pero kaya daw may mga lumusot din kasi na-jam yung signal ng dome, tataranta, kaya may naglusutan. Kaya katulad na yung lumusot sa dun sa hospital. Hospital. Kasi nung pinag-arahan nila yon, pinag-aralan, may mga missile na pag alam nilang doon nababaksak sa hindi mataong tao, hindi na i-intercept Ng dome. ng dome. Kasi sayang yung Sayang. So, Wala. So nagtataka sila bakit may mga lumusob doon sa mga public areas na dapat hindi tama. Yung stock exchange sa Tel Aviv eh. Kinaman din. Stock exchange building nila. Oo. Yun yung sinasabi ko. Yung Tel Aviv nung binomba yon, nakita mo yung mga buildings, pero walang casualty. Yung mga unang araw yon. Kasi, Alarma. pag suminera ng siren na, yung mga tao pumupunta na ng bangis. Nagbabangker. Underground bunkers. Kaya ang daming nasirang building, walang namatay na tao. Ito tanong ngayon, Daddy Boy. Meron ba tayong surena na ganyan? Iyon ang
Kaya Pilipinas ba may sirena? Sa Marikina, meron. Pag tumataas yung ano. Sa Marikina meron yan. Doon sa ilog Meron ng tayong Marikina, sirena yung meron kanta eh. Static clock tayo. Pero ano, malapit, Isang sirena. yung malapit lang sa Malapit sa Tumaran river. Bridge. Nasa lupa. Sa Marikina River. Hindi, nasa parang mga tulay. Pero hindi sa river. Hindi ba? Tubig. Ay, listen, Pag- mga janitor fish yun dati mo, yung nasa ilalim, ibang sirena yun. Yun nga ang problema natin. Wala sila. Tapos, kapag, di ba, pasabog na, imbis na magtago, alam mo nang gagawin ng Pinoy, ay, may bomba. Magpo-post. Parang pag lumindol ba? Kaya, bomba ba tayo? I-set aside natin yung Iran-Israel. Medyo mamaya yan. Okay. Focus tayo sa atin. Kasi lesson yan. Kaya tayo nagdi-discuss ngayon. Para kunan natin ng leksyon, yung aral, yung gera ng Israel at Iran. Hindi tayo malayong mapunta sa ganyan eh. Kasi, ayan yung China kasi nagigirian tayo eh. May nagtatapang-tapangan sila. May. Tayo naman, nagtatapang-tapangan. May kahapon, isang araw, may 50 barko ang China nandun sa malapit sa atin, 130 kilometers lang. May pumuntang dalawa na barko natin at winawarningan yung mga Chinese barko. Teritoryo namin yan, umalis-alis kayo. Base sa batas namin ganito, bla bla bla. Kayo dapat wala dyan. Ang sagot ng China, silensyo, hindi sumasagot at hindi rin umaalis. Umalis na lang yung dalawa natin barko. 50 yun eh. Yung dalawa natin barko, umalis na lang. Tama to na. Doon muna matap si presidente natin kasi dami tumulong. Naglalapag dito. Australia, Europe, Japan, Army, Germany, US. Ngayon, busy ngayon sa gera sa Iran. Pero, ano tayo kahanda ngayon? Nako. Una, the question is, let's say, alam ko China, they can easily wipe us eh. Wipe out tayo easy lang eh. Alam mo, budget ng China sa defense nila is $80 billion. Dollars. Sa atin, 26 billion. Pesos. Ayuda. Ayuda yun eh. Ayuda. Diba, pero, Kat isla tayo. Tito Rom, isla tayo. Ngayon, paano tayo lulusubin? Hindi naman may mga dalang bayoneta para lusubin tayo. Hindi. O anong pwedeng gawin ng kalaban? Kasi isla nga tayo. Di ba ganun ang gagawin? Mga ballistic missiles din. So paano training? Mawalang galang sa military ha. Ito ang training natin. Dalawa lang ang training. Number 1, rescue. Kasi pag tumama yung ballistic sa atin, walang gagawin natin. Mag-rescue tayo ng mga tinamaan. At ang pangalawa, palakpak. Yung galing palakpak. Yung malakas na palakpak. Bakit? Pag tayo naman ang nakatama, ang gagawin ng military natin, palakpakan. Dalawa lang. Mag-training ng palakpakan, mag-training ng... Ang tanong ko, kung meron ba tayong ballistic? aabot kaya ng China. Baka hindi naman. Parang tirador lang. Kasi yung mga Armalite natin, saan natin gagamitin yun? Magmumukha tayong Hindi naman lalapag dito yung mga yun. Kaya nga eh. So, Wala na. pangalawa pa, mawalang galang din sa ating gobyerno. Pwede ba yung ating building code ayusin na natin? Yan. Imbes na nagngangawa kayo ng impeachment dyan sa dalawang kapulungan ng Senado at yung Congress. Ng SOR. Pwede ba gumawa na tayo ng batas, ayusin natin, amyendahan natin yung ating building code na pag gumawa kayo ng building, meron kayong underground bunker. At kayo namang mga nagpapagawa ng bahay, meron kayo namang underground bunker na kasya yung pamilya nyo kung ilan kayo. Gawin yan sa amin. Kung hindi binabaha. Yun nga, ano yung problema natin ba? Binabaha. Lubog na tayo, wala pa yung gera. Kumbaga, di ba, ihanda na natin ang mga buhay natin sa mga darating na panahon. Pero bago po yan, let's prepare muna sa tama yung sinabi mo instead of sayangin yung oras in political
noise ng House of Representative and Senate sa impeachment or kung ano man, dapat nagpe-prepare ng 20th Congress ngayon on reserving fuel. Yes. Ano yan? Fuel. Less Food. expenditures, nagre-reserve na tayo sa pagkain. Kasi sigurado, pag tumaas ang gasolina, tataas ang presyo ng bilihin. As of yesterday, yung inflation natin tumaas na. Na naman. Projected po yan na tataas around 6 to 7%. Sobrang laki na yan. Taas na yan. Yung pinagmamalaki nating bigas, thank you President BBM na 20 pesos. sabi mo may susustain natin yung 20 pesos per kilo ng bigas. Thank you. But the rate things are going now in Middle East, yung production natin ng bigas, ng palay, definitely tataas dahil sa wala tayong, kukulangin na tayo sa fertilizer. Dahil manggagaling doon yung fertilizer sa Middle East unless may source tayo rin dito sa Asia. Pero pag wala, kung kulang, talagang yung kawawa yung magsasaka natin. Yeah. Paano na naman, kasi sabi ni President, makakayanan natin yung 20 pesos per kilo kasi daw yung cost of production mas mababa kesa doon sa cost ng produce. That's a NFA. Kung ganyan, paano ka magbebenta ng 20 pesos? Subsidize. So, ubusin nyo po. Hindi nga raw magsusubsidize, kaya na sabi ni Presidente. Yan. Sabi niya sa news kahapon. Ilang oras? At ilang tao bibili? Ilang tao bibili, ilang sako lang yung 20. Pero anyway, dapat ngayon, dahil may nangyayaring gera since Middle East, isa sa mga agenda natin ngayon, yung diversification ng fiscal budget natin. Natin. Pukpukan na ng House of Representative and Senate. Dapat dyan kayo nagdedebate. Paano kapag yung economic state ng isang bansa kapag naapektuhan sa isang gera, kahit sobrang layo natin doon, yung presyo ng bilihin, presyo ng gasolina. Sigurado. Ito ang linggon to, tataas ang gasolina Yes. Hindi pa tapos yung gera doon. Lalo kapag natuloy ng reprediction ng ang gasolina, tataas yan per barrel $250. So meron na, magtataas na. Almost it was 40% ang rate ngayon. O kung 69 ang gasolina, paano yun ng mga around 150 pesos? Ang sakit nun. So sa akin, mas maganda siguro. Mas ang emergency hearing, budget hearing. Gawa tayo ng emergency budget hearing. Allocation of budget for it dahil may nangyayaring gera sa ibang bansa. Umupo yung cabinet members, mag-discuss kung anong mga repercussions nitong nangyayari ngayon dado sa Middle East. So, usapan naman nila. Kaya lang kasi yung optics na sa media, masyado silang kung titignan mo ang ating napapagod sila sa kakadipensa sa impeachment, napapagod yung tagasalita nila doon sa yung tagapagsalita ng Pangulo. Yung nakasalamin. Si Madam Claire. In fairness naman, si BBM ginagawa naman lahat ng paraan At tingin ko nga, okay naman ang niya. Although walang masyadong remarkable na mga projects na talagang mararamdaman mo. Pero hindi naman nararamdaman agad yan Hindi talaga po. Kaya lang, itong mga Senate, itong Congress, nauubos ang panahon sa suportahan na nila si Presidente. Kung anong agenda, birahin na nila, ayusin na nila. Gaya nito, magigier, baka madamay pa tayo dyan Damay na po tayo dyan, sigurado. Hindi lang yung sinasabi mo, economics pa yun yung actual na warfare. Ayun ang talaga. Kasi, pag nagano na yan, parang yung Japan nun nagkagera-gera na dun sa Europe, nagsarili na rin siyang agenda dito. Kasi, kasama siya nung Germany, yung Axis So, nag-isip din sila nung yung Japan dito sa area natin. O di ganun din yung China, kakampi ng Iran.
eh di mag-iisip na rin yung China na dito. Din na rin yan. Di, Sigurado. Kasi especially, US is supporting Israel. kukunin na yung Taiwan. Pag kinuha yung Taiwan, natural, Malapit-lapit na tayo doon. hindi na uunahin tayo eh. Kasi nakaharang tayo. Nakaharang tayo. Nakaharang tayo eh. Andito kasi yung mga missile nung, ewan ko kung may missile, pero nandito sa atin eh. Siyam na sites. Sa Cagayan marami. Tapos, bago ko lumusob ng Taiwan, alam kong bibirahin ako. Parang pag, Ebi, lulusobin na natin yung Taiwan. General, wag muna. Birahin muna natin yung Philippines kasi i-istorbohin tayo. May mga lamok doon eh. Kagatin tayo ng mga lamok na galing Philippines. Paano natin makukuha yung Taiwan? O sige, maki-push button mo na nga yung patamaan mo na nga yung Philippines para smooth tayo punta ng Taiwan. Possible po yan. So, tayo, lagi tayong nasa receiving end. Sige, habang nagbobomba, kayo naman sa Senado, magdebate na kayo ng impeachment. habang nagkakaanuhan dyan, idalin nyo na sa simbahan yung, pag-train nyo na impeachment nyo. Sasabihin Yung ninyo, kunyari, sasabihin yun, sandali lang, tinatapos pa namin ang impeachment. Bobomba. Pinapabindisyon pa namin yung impeachment. ay nako. Well anyway, ngayon po sana naman sa ating 20th Congress, magkaroon na sila ng resolution na how are we going to prepare on our economy, kung paano natin i-boost. Kasi nga ngayon may gera. Senado, Congress, bago kayo mag-away, secure nyo muna yung mga... Yun na And then after nung medyo okay na yung allocation natin ng budget sa reserve ng gasolina, pagkain, diba? Kasi sigurado, pati kuryente, mahirapan tayo. Binasa ko may column si Lloyd Bautista sa Manila Times. Yung tawag daw dun sa strategy ng Israel, decapitation strategy. Ang decapitation strategy is yung mga pinuno, di ba yung mga commander, sabi mo kanina, binomba pa kayod yung mga military commanders. Plus yung mga scientists daw, tinira. So ngayon, ang decapitation, well, literally is yung ulo, tanggalin mo yung ulo, at ang epekto daw nun, mawawala ng moral yung mga military, yung mga baba. Dati yung mga tao magagalit. So yung mga tao magkakaroon ng uprising, magkakaroon ng mga protesta, kakalabanin yung regime na nakaupo, si Khamenei. Yun. So ngayon, doon naman sa baba, nandun naman yung mga spy ng Israel, mga Mossad, na ina-agitate naman yung mga tao. O sige, mag-rally na nga. Buyo. So para, gano'n na nangyayari daw ngayon. Yan. So, may mga gumagalaw-galaw na doon na nadi-discontent na yung mga tao. Kasi kala natin maano ang Iran, meron din palang kahirapan doon. Naghihirap din yung ibang tao. Pero dapat magkaroon ulit ng Geneva Convention kung paano gayon. Kasi civilian talaga talo eh. Diba? Dapat yung pag magigera, mag-aaway ang dalawang bansa, mag-boxing na lang yung dalawang presidente. Kayo kaya magsuntukan, di naman kasali citizen dyan eh. Mananalo tayo dyan. Oo. May pag-asa tayo dyan. Senator Manny. Doon tayo magaling yung suntukan, boxing. Boxing kayong dalawang presidente kayo. Dapat kasi nanalong si Manny sa pagka-presidente. Pag presidente sigurado dyan. Before we go fight, let's fight. Hindi na Well, anyway po, in conclusion, hopefully 20th Congress, let's gawa na natin ng budget and preparation sa economy natin. Sana naman nananawagan kami in Congress and Senate. Let's prepare sa gasoline, sa source ng mga presyo ng gasoline. Imbis na maubos yung resources ng gobyerno ng Pilipinas and persecuting one person in impeachment. Dito muna tayo sa major issues
Alam ko naman kaya nung gawin yun. So kung umabot ka dito sa usapan ito, sigurado na enjoy mo yung kwentuhan namin. Subscribe ka na. Sisiguraduhin namin na bibigyan ka namin ng magandang kwentuhan. Maraming salamat.